Hello, hello, hello! What's up mga kokit? Welcome to another Lightburn Quick Tips. Ayan. Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-resume ng isang project pag na-interrupt ito pag nawalan ng kuryente. Ayun, gamit natin ngayon is itong Algolaser DIY Kit MK2. Though alam natin na merong feature na to na pwedeng magtuloy ng project pag na-interrupt, pag nawalan ng kuryente. Pero I think dito lang sa touchscreen controller niya, dito nyo lang magagawa yun. Pero dito sa Lightburn, meron din tayo niyan. May dalawang paraan para matuloy yung project nyo. Ayan, yun. Ba't na-minimize? Ayan. Tuturuan ko kayo nitong dalawang paraan na to para hindi na kayo ma-stress pag nawala man ng kuryente. Diba? Ang unang way is dito sa wait lang, wala pala. Ayun, maglagay muna ako ng design dito. Kahit simple lang. Ayan. Makoy. Ayun, tapos offset natin. Para ang una is yung pag-cut. Itong unang method na ituturo ko is pag mas magagamit pag cutting yung project nyo. So ito, offset lang natin to para kunwari magka-cut tayo ng keychain. Alt O para offset. Ayan. Then nakaselect na yung delete original object. Ayan. Delete ko lang. Tapos gawin natin tong line. Kasi magka-cut tayo. Ayan, line. Tanggalin lang natin to. Ayan. So preview lang natin. So ganyan siya. But 2 seconds lang. 11K. Yung kasi gamit ko kanina, yung yung 33 watts. Gawin lang natin 500 tapos 80. One pass. Okay na lang. Okay na yan. Kasi manipis lang naman na cardboard ito. Ito yung natin. Ayan, cardboard lang. Tapos ayun, home. Tapos nami-minimize. Yan ka na nga lang. Tapos frame natin. Framing. And wait lang. Ayan. So start ko na siya. Ayan, start. Kita ko. Ayan siya. Nag-start na. Tapos i-interrupt ko siya. Pipindutin ko itong emergency stop para ma-imitate yung pagkawala ng kuryente. Yan. Stop ko siya. Ayan. Na-stop yung project natin. Tapos paano natin itutuloy? Ayan. Ang sagot is punta tayo dito sa preview. Ayan. Preview tayo. Then check natin kung saan tumigil yung project natin. Check natin dito. So hindi na zoom. Wait lang, zoom. Yan, hindi din makita pero basta natigil yung project. Ang gagawin natin dito natigil, dito na part. Ang gagawin lang natin, galawin natin to. Then ibalik natin dun sa kung saan tumigil yung project natin pag nagka-cut tayo. Tip ko nga pala, sobrahan natin. Ayan. Sobrahan ko. Bale dito kasi tumigil. Tapos sobrahan ko lang para ma-sure. Di ko naman kasi matatansya. Ayan. So, yan. Pag andyan na siya, pindutin lang natin tong start here. Ayan. Para mag-resume sa dito sa mismong point na to. Dito sa red na cursor. Plus sign. Start here, then start job on laser from here. Pero, ang pwede din nating i-save yung neto. Pwede din i-save. Basta, ang isang pinaka-importante is hindi natin gagalawin yung mismong material. Yan. Huwag na huwag, kahit konti lang. Kahit mabump mo lang yan, masagi mo lang yan. Hindi mo na talaga pwedeng ituloy yung project mo. So, huwag na huwag gagalawin. Tapos, ito i-save nyo para pwede nyong gawin mamaya. Ayan. Itaas ko muna yung emergency stop button para mag-resume tayo.
Ito ano lang pinindot ko lang para ma-imitate yung pagkawala ng kuryente. So, yan. Na. Then, start here. Start job on laser from here. Ayan na siya. Nag-resume na siya. So, kung saan siya natigil kanina. Ayun. And done. Tapos na. Nakat na. And another method. Sige. Lagay ulit tayo ng design. Engraving naman. Ayan. Makoy ulit. Tapos gawin nating fill. Ayan, fill. Tapos punta tayo dito. Diba? Check nyo to. Yung scan angle naka-0 siya. Ayun. Tapos, wait lang. Frame ko Framing. Masyadong malaki to. Ayan. Actually, pwede din tong gamitin. Ito, dito yung ginawa natin. Pero, hindi mo naman kasi matatansya kung saan siya natigil, di ba? Pero kung magaling kang tumansya, edi, ikaw na. Ayun, okay lang. Tapos, litan lang natin konti para mabilis. Quick tutorial nga pero umabot na tayo ng ilang minutos. Tapos, ayun na. Frame ko na. Hindi mo makikita kasi hindi naka-up yung camera. Wait lang. Ayan. Tapos, start ko na. Start. Ayan siya. Wait lang. Mali. Hindi ko napalitan yung parameters. So yan, pag lesson. Pag magi-start kayo ng project, always check itong parameters nyo. So engraving sa 10 watts, hindi ko alam kung anong parameters gagamitin diyan sa cardboard. Gawin na lang natin 6,000 by 80. Ayan. Ito naka-0 pa siya. Huwag natin gagalawin to, hindi naman to ang i-discuss natin ngayon. So, okay, start ko na siya. O ayan. Nag-start na. Okay. Hawakan ko na lang yung camera. Ayan. Dalhin ko na kaya sa Ayan. Tapos, stop ko siya ulit. Yan. Ayun. Tapos, ang gagawin nyo, kumuna yan, punta tayo dito sa cuts and layers, double click nyo to, then gawin lang natin 180 degrees to. Applicable to pag nag-engrave kayo ng portrait. Ayan. Ayan, gawin natin 180, then click OK. Ang gagawin niya is, dati, nakikita nyo itong green na to, pag naka-0 yan, 0, ayan, andun yung green. Kaya dyan sa nag-start. Pag naka-180 naman, ayan, napupunta yung green doon, kaya doon siya sa taas mag-start. So, ayan, okay ko lang. Tapos, pag in-start ko ulit, ayan. Wait lang. Itaas ko yung button, yung emergency stop. Then, ayan. Start ko ulit. Mag-start na siya sa taas. Ito yung camera. Ayan. Nag-start na siya sa taas. Ang gagawin nyo na lang dyan is aabangan nyo kung saan siya saan yung magko-connect yung engraving nyo. Yan, galingan nyo na lang. Bantayan nyo na lang. So, yun yung dalawang method. Stop ko na. Kasi, nag-connect na. Yan. Dalawang method para ma-resume yung mga project nyo pag nawala man yung kuryente. Kuryente, ang arte.
kuryente. So, ayun. Kung may iba pa kayong method sa mga ibang kaugit natin dyan, share nyo naman. Sabihin nyo na lang sa comment section para ma-share natin next time sa mga baguhan na sa laser engraving industry. Ayan. Magandang araw. Maraming salamat.